na nag-BPM dyan at tinatanong kung ano nga ba talaga nangyari mga ka-GP Natics dito sa founder ng PGMN na si Franco Mabanta na naaresto ng NBI. Naku po mga kababayan, nagtataka lang ako no nung nakaraan etong si Congressman Terry Ridon ay merong pong gustong gawin o parang magkakaso po ata sila dito sa PGMN, sa Peanut Gallery Media Network na ito na kung saan sinasabi po nila sila ay independyente pero puro pagpapakalat po ng mga fake news ang kanilang propaganda. No, tapos ngayon mga kababayan, marami actually pati yung marami daw nagbaliktaran na mga kongresista na ayaw daw po nila ma-impeach si BP Sara Duterte tungkol doon sa kuryente, 'di ba? Nakitang-kita naman natin magkaiba yung taon. Pero 'yun ang kanilang pinapakalat. Yung dito naman kay dating Speaker Martin Romualdez, mga ka-GP Natics, ang ano po niyan, ang kwento, ayon po, no? Kwento lang, syempre. Ito po ay robbery extortion na may kinalaman po, mga kababayan, dito sa flood control anomalies or anomaly. Dahil nga po ito daw si dating Speaker Martin Romualdez, di umano ay merong isang video. Natatandaan po natin mga kababayan, ang ombudsman ay nag-file na ng kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Na ang naging basihan ay itong si, naging basihan ay itong si, yung 18 Marines, itong si Guteza, yan, mga ka-GP Natics, yung kanyang naging basis. Alam naman natin eventually yan ay madidismiss. Pero, dahil nga po, mainit pa rin. Di ko alam kung bakit ganun ang ginagawa nila kay dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ganyan, meron daw po siyang video na nagli-link mga ka-GP Natics dito kay Speaker Martin o dating Speaker Martin Romualdez. Tapos, nakipag-ano sila. Kumbaga, Kong Martin, meron kaming hawak dito na video. Kung ayaw mo na ilabas namin ito, at i-post namin sa social media, bigyan mo kami ng 350 million. Initially, 350 million ang rito, ang usapan. Kaya lang nagkasundo po sila sa 300 million. Kaya po yung nakikita nyo dyan sa mga larawan ngayon, mga kababayan, ito yung larawan na to, pakita ko sa inyo ay ano yan, sa total po yan ng 75 million. Wala pa rin yung NBI. Open ko lang. So itong nakikita nyo na ito, yan nakikita nyo na yan. Nangyari. Yan mga ka-GP Natics. Kita nyo, di ba, mayroon nakalagay 23 million. Tapos, yan, mga kababayan, 3 maleta yan. A total of 75 million yan. Unang batch pa lang yan. Unang wave. So, 4 na 75 million. Yan ang usapan nila. Pero mautak itong si dating Speaker Martin Romualdez. Ang ginawa niya, mga kababayan, nung siya po ay nakikipag-usap dito kay sa founder po ng PGMN, ay kinakausap niya na rin ang NBI. Sila ay nagpaplano na i-entrap nga ito, mga ka-GP Natics, sa robbery extortion na ginagawa nila. Dahil alam naman ni dating Speaker Martin Romualdez na peke yung video Alam niya sa sarili niya na peke yung video, although hindi niya pa nakikita yon, mga ka-JP, talagang tumakbo na sa isip niya na itong mga to talagang pinipirahan ako. Mayroon silang gustong palabasin dito. Sige, naglalaro kayo? Paglalaruan ko rin kayo. Yan ngayon ang ginawa nila ng NBI. Nag-isip sila ng paraan. Madali naman, itrap to
'Di ba? Pag ganyan, mukhang mga pera eh. Pero ang sinasabi nila sa kanilang post, mga ka-GP Natics, 'di ba? Ang sinasabi nila daw ang PGMN, sabi nila, we built PGMN with no suitcase of cash, no China funding, no oligarchs, and no dynasties behind us. Just a small team that believes Filipinos deserve honest, fearless storytelling, independent media, survives only when the people who value it choose to keep it alive. And every merch purchase helps sustain the work we do. Thank you for standing with us. If you believe in this mission, we're the movement. Mga kababayan. So, parang no? Mga ka-GP Natics, parang feeling victim. With no suitcases of cash, no funding, China funding. Pero, ano yung ginagawa ninyo? 'Di ba? Mas malala pa yung ginagawa ninyo, robbery extortion. Oh. Tapos yung ginawa nyo dyan sa, 'di ba mga kababayan? Yung sinasabi ni Congressman Terry Ridon na nagagalit dahil nga kayo ay nagpapakalat ng mga maling balita. Sabi nyo, kayo ay independent media, only survives only when the people who value it choose to keep it alive. Oh. Tapos sabi nyo, kayo ay nagpapakita ng fearless storytelling. Pero yung inyong storytelling is all lies. Diba? Maliwanag. Tingnan nyo, panoorin natin mga kababayan ha. Oops. Habang inaantay po natin yung NBI. Wala pa kasi eh. Ito, yung sinasabi ni Congressman Terry Ridon. Actually, mas mataas pa kasi alam Kasi ko may mga humabol. Oo nga, May kuya, mga naalala ko humabol yun, to, na parang diba? 20 pa nga. May higit pa yung mga humabol, di ba? Oo. Yun nga, Kong Terry, so how can we dispel itong mga nagbabalak na magpakalat ng mga fake news tungkol dyan? May lumalabas pa na may nag-withdraw daw ng may kanilang umatras daw. ng kanilang pirma. Ano ba 'yon? Kong Terry, nakarating ba siya? Wala yun. Panggulo lang ko yun. Intriga lang ko yun. Kasi doon sa unang linabas na listahan, meron ng pangalan, Pierre Rodriguez. Wala naman nung ganun, congressman. Fearless blackmail Pierre pala. Rodriguez. Pangalawa, several po doon sa mga linistaho nilang 15 na mga miyembro po ng Kamara, andong kanina. So andun po si Congressman Dumogan, andun po si Congressman Emano, andun po si Congressman Colliantes, andun po si Congressman Veloso Tuason, at ilan pa hong mga napangalanan doon po sa 15 members na nag-withdraw supposedly. So, ibig sabihin, kung meron ng 5, tapos meron po hong peking pangalan, talagang intriga ho yun. Talagang fake news ho yun, hindi ba? Hindi lang 'yon. Talagang mahilig sila sa alias. Meron bang beer? Parang, maski nga palayo, wala naman tayo kilalang beer. Wala hong Pierre Rodriguez. Meron lang po rito, Rufus, Maximo, at Leo Rodriguez. Hindi rin nila pwedeng sabihin na yung B ni na Rufus at Maximo Rodriguez ay Bier dahil iba ho yung B na middle name po nung pong magkapatid po na kongresistang iyon. So, baka fake news po talaga yan pong pinakawalan po nitong nagdaan. Hindi, wag na kayo masanay. Wag na kayo manibago. Masanay na kayo. From the beginning naman, yung iniimbestigahan nyo, puro mga peke rin yung pangalan eh. Mary Grace Piato. So as a separate point, actually, si Speaker D po ngayong araw na ito, kasama ko sa talumpati niya yung laban sa fake news. At sinusuportahan po natin ito. Kasi recently lang meron nung isang Facebook page, no? Ito yung sinasabi rito. Network, media network, nagpakalat ho ng fake news tungkol dun sa isang yung kuryente yung bill ng kuryente na tumaas do, supposedly from 700 pesos to 7,000 pesos. No? Pero upon closer inspection, yung mga pinakita pong mga bills ay mga
magkakaiba ho yung account numbers. Okay, so speaking of that, mga kababayan, ito, ipapanood ko po sa inyo kung ano yung sinasabi rito na peking bill na masyadong nataranta. 'Di ba tayo naman, nagbabalita tayo ng tama. In fact, mga kababayan, sinabi ko na yan na meron talagang mga line item doon sa Meralco bill na talagang pinapasalo sa atin, 'di ba? Totoo naman 'yon. Pero ito kasi na pinapakalat ng Peanut Gallery Media Network, halatang halata na, ano ba to mga kababayan, independent daw sila. Totoo lang, katotohanan, peerless daw yung storytelling nila. Sobrang peerless, kahit mali-mali na para lang kumita. Milyon ang ano neto, views neto Etong ginawa ni ate, hindi ko alam dito si kay ate na kahiya-hiya ngayon sa kanyang mga pinagagawa. Tapos gobyerno ang sisisihin. Tignan niyo yung dalawang electric pan namin. Puro disipet, dalawang electric pan. Okay? Etong TV namin, 3 taon na tong sira. Mhm. Bali, eto lang ang malakas na kuryente sa amin. Etong electric pan na to. Ngayon, tignan niyo ilan ang anak ko. 5 ang anak ko. 5 ang anak ko. Ang binabayaran ko lang dating kuryente, 700. 700 lang yung binabayaran kong kuryente. Ngayon, kung umabot man ng 2,000, ibig sabihin, 3 buwan to pag inabot ng 2,000. Mhm. Ayan, eto, binayaran ko na. Binayaran ko na yung kuryente namin. Ngayon, mga putang ina yung mga nasa gobyerno kayo, hindi kami naglalaro ng bahay-bahayan dito para mag-bill kayo sa akin, para mag-bill kayo sa amin ng 7,000. Saan namin kukunin tong 7,000 na to? Paano ba gumagawa kayo ng mga programa ninyo, tapos kami ang hinahayaan nyo magbayad? Anong kala nyo sa amin nasasakupan nyo? Nagbabahay-bahayan? Hindi kami nagbabahay-bahayan dito para bigyan nyo kami ng bill na ganito. Nakikita ba yung bill, Shaira? Ayan ang bill, 7,000 yung... Kaso mga kababayan, kung titingnan po natin ito, yung ano dito, makikita nyo po, yan, nahuli sila rito Etong ano na to, 2026. Tapos yung isa, 2025. Magkaiba pa ng account number. bill. Samantalang, 700 lang. Ito, 2025. 2025 ito. Yung isa, 2026. Samantalang, 700. Ayan, 2025. 031 yung huling number niya, mga kababayan. Samantalang dito, kung babalikan natin yung 7,000. Ayan, bill, 7. tingnan nyo, 258 yung kanyang last na numero. So magkaiba, dito pa lang, huling-huli na. So dapat bilang isang independent media network, mga kababayan, para makakuha kayo ng simpatsya, siguro naman hindi naman ito live na ginawa, 'di ba? Kung talagang totoo kayo at hindi kayo mga bayaran, technically, ang unang gagawin nyo dito, kung hindi kayo ang nagbalak nito o ginamit nyo tong si ate, dito pa lang malalaman nyo na yung pagwawala nitong matabang baboy na to 'di ba? Makikita nyo na kaagad. O 2026 tapos 2025, magkaibang account pa yan. Magkaibang account. Tapos mga kababayan, kung pupuntahan pa natin, ang layo, Mayo, tapos tingnan mo. 7,000 yung bill. Samantalang, 700. October ito, mga kababayan, ilang buwan na ang nakakalipas. Sabihin natin, November, December, January, February, March, April, May. 7 months na ang nakakaraan. Diba? 7 months. Tapos magkaibang account. Di Bukelia. Diba? Bukelia Alatado mga kababayan na dapat itong babae na to ay kasuhan din. Dahil may mali siya dito Ito ay maling pagbabalita. Ito ay maling impormasyon na nakakapagdagdag sa init ng ulo ng mga kababayan natin. Ang init na nga ng panahon, iinit pa lalo ang ulo dahil kung titingnan mo to mapapaniwala ka. Pero kung ikaw ay marunong mag-isip, marunong tumingin, marunong magbalanse at mga kababayan, hindi ka nagpapaniwala basta sa post,
ay makikita mo kaagad ang discrepancy. Makikita mo kaagad na magkaibang account. Bill. Samantalang 700 lang yung Ma'am binabayaran Plabelin, ko buwan-buwan. Kamsat. Kakabayad ko lang nung 1 linggo. Kakabayad ko lang. Oh, ayan. Kakabayad ko lang nung 1 linggo, ha? 2,000 yan. Nag-balance ako ng 600. Bali, 1 buwan lang. Hindi para paabutin nyo ng ganito kalaki. 7,000 yung bill namin. Ha? Paano na lang kami? Paano na lang mga anak ko? Hindi nakakain? Ha? Nagagawa kayo ng mga programa na 4-piece? Ha? Ang hirap nga makasali dyan sa 4-piece na yan eh. Ilan ang anak ko? Ilan ang anak ko na nag-aaral? Hindi naman kami kasali sa 4-piece. Bago makasali dyan, ang daming etchos. Hindi maraming etchos. Palakasan. Bago makasali sa 4-piece, palakasan. Pero ako, 5 anak ko, lahat nag-aaral, kumpleto sa bakuna, kumpleto sa check-up sa center. Tapos ano, hindi ako nasasali sa 4-piece. Hindi ako nasasali sa 4-piece. Kaya mga putang inang kaya mga jutang ina niya mga nasa gobyerno. Halatado eh. Mga kababayan, halatadong DDS eh, di ba? Yung pagmumura, tapos yung jutang inames, talagang kay Maharlika nanonood eh. Di ba? Kahit yung PGMN, mga ka-GPnatics, talagang masasabi po natin na talagang DDS to. Hindi ito independent kasi puro DDS ang content eh. Di ba? Halatado ka na te. Totoo naman yung sinabi mo sa 4-piece palakasan. Totoo yan. Meron talagang nangyari yan eh. 'Di ba? Palakasan talaga dahil pag kung sino yung nandoon nakapwesto ay mapapadali yung pangalan mo nung panahon na yan. Pero hindi ko naman sasang-ayunan lahat. At kung 5 naman ang anak mo, problema mo na yon, 'di ba? Ikaw ang nag-isip niyan eh. So kumbaga, ginusto nyo yan, nagpakasarap kayo dyan eh. So dapat you reap what you sow, 'di ba? Yan talaga yung consequences ng pag-aanak ng marami. So wag mong isisi sa gobyerno tapos ngayon para lang sumikat ka para sabihin isisi ang sa gobyerno yung bayarin na ganyan na hindi naman totoo. Ay sasabihin mo 5 ang anak ko. Pakialam ko, nagpakasarap ka diyan. 'Di ba? Nagtutuwad-tuwad ka diyan. Kung baka may papikit-pikit pa yung mata mo nung ginagawa nyo yan. Ano kayo? Ha? Huwag kayo gumawa ng programa kung hindi nyo kayang suportahan. Hindi yung iaasa nyo sa amin. Ha? Makakita lang talaga ako ng 4-piece na nag-i-scatter tsaka nagtotong-it. Sabi ko sa inyo, chichinilasin ko mga... Wow! Makakita lang daw ng nasa 4-piece na nagtotong-it at nag-i-scatter ha. Sige nga ate, pag nakita ko na may chininelas ka, baka matuwa pa ako sa'yo. Di ba? Pero again, mga kababayan, dapat ito, hindi nakakalagpas to. Kasi pag ikaw sinabi mong media personality, media network ka, ano yan, dadaan po yan mga kababayan sa quality control. Di ba? Titingnan niya ng maayos kung yung editing ba dito, okay ba yung mga pinagsasabi nito, wala bang fake news dito, ganyan ang neutral eh. 'Di ba? Pero kapag ikaw ay may kinikilingan, Diyos ko, alangan naman hindi mo mapansin ito. Kaya ngayon, ang nangyari sa kanila, mga kababayan, di nakahanap sila ng katapat. Biruin nyo, ang ginawa nila, si Speaker Martin Romualdez pa, ang ginawa nilang pagkakakwartahan, mga ka-GPnatics. Diba? Mabuti na lang yung mama, matalino. Dahil kung hindi, mga kababayan, papalabasin na naman ng mga anti-Romualdez dyan, na talagang totoo, nakasabwat ito sa flood control anomalies. Sasabihin na naman nila, okay tamo, nagbabayad yung tao. Alam mo, hindi gagawin ni Romualdez kung siya po ay may kasalanan, hindi niya to papahuli. 'Di ba? Kung siya po ay may kasalanan, kung totoo yung video, hindi niya ito pauhuli. Diretso na siya po ay syempre makikikilan, 'di ba? Dahil yun ay parang mga ka-GPnatics, parang ang style niyan, parang kidnapping. Ito ay ransom money. Parang ganon, 'di ba? Kung totoo na may video,
na nagsasabi, nagtuturo kay dating Speaker Martin Romualdez na siya po ay may kinalaman talaga sa flood control anomalies, hindi niya po ipapahuli itong mga ito. At dahil pinahuli niya, ibig sabihin lang yan, malakas ang loob niya na wala po siyang itinatago. Diba? Tapang no? Akala mo siya lang ang may kamay Oh. Tapang sa video. Ikaw ngayon ang magtago dahil sikat ka na. Kakasuhan siya, guys. So, paano niya sasagutin yun? Ang tanong dyan. Ngayon, na yung PGMN, yung kanilang founder, ay nakulong, bakit walang balita dun sa PGMN na yung kanilang founder ay nahuli dahil sa kasong extortion, robbery extortion? Kung sila nga ay talagang independente, di dapat nag-post sila di ba? Wala tayong nakikita. Kahit puntahan natin yan, si ating Bakulaw lang talaga makikita mo dyan. Walang post dyan, guys. Tingnan natin. Di ba? Kagabi pa yan Nasaan dyan yung balita tungkol sa robbery extortion? Wala po tayong makikita dyan na balita tungkol sa robbery extortion. So, ano lang din sila, pili lang din sila, hindi tunay na independente. 'Di ba? At ang mahirap pa dito, mukhang dahil nga nakita natin na gumagawa sila ng kalokohan, gumagawa sila ng illegal, so parang iisipin mo na rin ngayon na itong mga to kumukuha talaga ng pondo doon sa mga taong pakikinabangan nila. Para lang yung Peanut Gallery Media Network na to, 'di ba, ay mag-exist pa rin. Patuloy na, ang tawag doon? Mag-operate. Sabi ni Jenny Ramos, ano kayang sasabihin ngayon ng mga anti-Romualdez dito? Nag-aantay nga ako ng ng mga content nila In fact, kasama yung mga pro-admin na mga vloggers na anti-Romualdez, tinitingnan ko rin. 'Di ba? Kasi nakakalito na mga kababayan Wala pa namang ipinapakita na katibayan laban kay dating Speaker Martin Romualdez. May kaso nga siya sa ombudsman. Yung kaso ng ombudsman ang galing lang. Pinagmamalaki pa ni Mike Defensor. Ito ang pinanggalingan, ang basis kay Guteza. Tapos bukod kay Guteza sa 18 Marines. Di ba sabi nitong si Boying Rimulya dati, hindi tatayo sa korte kapag ang isang taong nag-aakusa ay hindi man lang niya kayang panumpaan yung kanyang mga pinagsasabi, yung kanyang tawag doon mga kababayan, yung kanyang statement, yung sworn statement niya ay hindi niya kayang panindigan, hindi niya kayang humarap before the DOJ and before the ombudsman. Mga kababayan, ibig sabihin lang nun, hindi totoo kasi ayaw niya ma-cross-examine. Tapos ngayon gagamitin ni Ombudsman Boying Rimulya yung mga paratang, mga statement ng 18 Marines at itong si Guteza. Nakakapagtaka talaga. Ano ba talaga, kuya? 'Di ba? Ngayon, dahil nagpapagamit kayo, itong babaeng ito, baka yung 7,000 na pinapakita mo dyan, na imbes na 2,000 lang ang binabayaran mo dati sa kuryente mo, dito, magkano ang babayaran mo sa piyansa mo? Diba? Cyber libel yan. So, mga kababayan, magkano ang babayaran mo dyan? Pag ikaw, dumating yung warrant of arrest mo, warrant of arrest, dumating Biyernes, Lunes ka na naman makakalabas, if ever, hindi makakatikim ka pa ng araw doon sa bilangguan. Paano pag mga ka-GPnatics, ilang counts to? Patay ka na. Baka umabot din sa 36,000 yan. Kasi 6,000, sabihin natin, 6,000, tapos ilang counts yan, or ilang taon, diba? 6 na taon, sabihin natin, di 36,000. Patay ka.
Eto na mga founder ng PGMN. Kasi ngayon, ang pinapakalat nila, ito daw ay tao ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi parang inaasahan ko na nalalabas ngayon, mga kababayan, sasabihin nila, ang nag-utos dito, si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang katotohanan po niyan, mga kababayan, totoo naman na naging tao yan ni Pangulong Bongbong Marcos dati. Hindi natin ikakailayan, guys. Kasi dati talagang naging tao niya yan. Si 'di ba? Ayan Hindi natin pagtatakpan yan. Nabalita rin yan Ayan Bongbong Marcos taps Franco Mabanta as social media director. Mga kababayan, 2018. Ayan So, ayan, nakalagay dito, former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is now a blogger backed by an internet celebrity. Marcos is apparently trying to boost his social media presence by launching a weekly blog. He was top internet star Franco Mabanta to help produce interesting and creative digital content every week. Na alam naman natin nung panahon na yan, sobrang naging sensation ang internet. Maging si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang naging advantage po niya ay yung sa social media. He even mga kababayan naghanda sila, nagpondo sila ng 10 million para lang po sa mga troll army, doon sa mga keyboard warriors. I'm not pertaining to BBM, I'm pertaining to Rodrigo Roa Duterte. Kaya nung panahon na yon, kapag binanatan mo si Duterte, nandyan agad yung mga troll army, yung mga keyboard warrior. Hindi ka po nila papatahimikin. Talagang kukulitin ka nila ng gusto. At inamin yan mismo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na talagang nagpondo siya ng 10 milyon dun sa mga troll army. Maging dun sa nung kanya pong pagtakbo, mga kababayan, talagang niready po nila yan. Kahit nung panahon na siya po ay nanalo na, iniready talaga nila yan. Sa susunod na post niyan, umiiyak na yung babae. Sasabihin, ginamit lang siya. 'Di ba? Sasabihin niya, mga kababayan, sorry. Paano pag matatanggap natin ang sorry? Paano na lang? Di wala na makakasuhan kung puro sorry na lang ang sasabihin. 'Di ba? Tingnan nyo yung sinasabi ng babae na kung magkano binayaran niya at di niya binayaran lahat. Pwede bang mangutang sa Meralco sa electric bill? Correct. Mga kababayan, hanggang 3 buwan ka nga lang dun Di ba? Mapuputulan ka na. O kung makikiusap ka, ang gagawin lang nila yun, ibabaliktad. Pero wala ka pa rin kuryente. Hindi ka totally mapuputulan pero ibabaliktad lang nila yon. Kailangan munang bayaran lahat yan. Doon pa lang sa account number, makikita na natin, may 2 sila? 5 daw yung anak nila, tapos 2 yung kanilang submitter, 2 yung kanilang account. Mayaman. 'Di ba? Tingnan nyo yung okay. Si Senator Lacson may sinabi po about sa case ni ex-speaker. Pacheck po sa press con niya, sabi ni Gutidama. Ayan, grabe pa. Pati yung pagmumura niya sa gobyerno. Dapat yan talaga, sampulan. Yan yung mga tao na dapat hindi pinagbibigyan. Kasi the more na pagbibigyan mo yan, aabuso yan paulit-ulit. Nakita na natin. Mabuti nga mga kababayan, nandyan yung mga kongresista natin na talagang mapagmasid. Nandyan yung mga kongresista natin na handa kaagad na sagutin yung mga fake news. Otherwise, kakalat pa yan Otherwise, mga kababayan, hindi nila mapipigilan yung apoy. Diba? Siyempre, pag apoy na yan, mahirap nang pigilin yan. At least ngayon, hindi pa ganun kasikat. Diba? Yung video na yan, although milyones na po ang nanood dyan. Pero dahil sa nadibang nga ito at nakita na pagtanto na magkaibang account. So paano mo ikukumpara yung dalawa? 'Di ba?
O, yung NBI, mga kababayan, mukhang hindi na natuloy. Wala na. Ayan, oh. Wala na. Hindi na natuloy yung sa NBI. Mabuti na lang nag-live na tayo. Sabi ko na nga ba, hindi matutuloy yung sa NBI eh. Baka mamaya pa to. Ah, ito pala oh. Oh. no, yung video. But may we know kung